Yo, what's up guys? So, we have an existing trade right now kay Euro USD, no? Nakasell tayo. And, yun nga, based on my previous mga videos guys, no? Bullish bias tayo kay Euro USD. But right now, nag-shift na siya ng momentum, no? Nagkaroon siya ng tuloy-tuloy na bearish movement, like creating lower low, creating this movement, no? Lower low, lower high, lower low, lower high. So, eto guys, no, just in case na bumaba pa siya, no, kasi binasag niya yung last week low natin eh. So, nasa ilalim na siya nito. And pinaka area na pwede pa niyang babayin itong last month low natin. But, tingnan lang natin guys, no. But anyway, yun nga, sumasabay lang naman tayo guys, no. So, kung anong pinapakita ng market, dun lang tayo nagre-react. So, as long as hindi binabasag niya tong trend line natin na to, no, yung nilagay ko na trend line, as long as hindi niya to binabasag, we are still going to look for a sell opportunity dito kay Euro, no? Pero just in case nabasagin niya na to, magpapalit tayo ng bias. Pero for now, matindi yung selling pressure na ginagawa ni Euro. Okay? So, yeah, tingnan natin guys, no, kung ano mangyayari sa mga susunod na araw, kung ano magiging movement na. Pero just in case na magtuloy-tuloy ito, basagin niya tong last daily low yesterday, I think magkakaroon pa rin to ng momentum pababa. Okay, so right now we have an existing trade. So we are up around $118 dito sa trade natin. So tingnan natin kung may itong trade positions natin. Okay. At kanina guys, no, yung position ko to hanggang dito lang. So targeting 1:2 2-hour trade. But nakita ko yung momentum, ang bilis ng momentum niya sa 1 hour, ang bilis ng pressure ng bearish. So I move my take profit, no, targeting around $100 per trade. So I have 2 trades available. So kapag nag-win tong trade natin, we will make around $200 sa trade na to. But anyway, na-move ko naman yung entry ko, yung stop loss. So risk-free trade na to. Just in case na bumalik man yung galaw ng market dito, risk-free trade na tayo. Okay? But as long as below, no, yung price nasa ilalim ng trend line na to, no? And nasa ilalim pa rin ng zone na to, no? We are still bearish now yung natin yung momentum ni Euro USD. So tingnan natin guys, no, sa mga susunod na araw. Anyway, so yun nga, magre-react lang tayo guys, no, sa anong pinapakita ng market. That's why sabi ko nga sa inyo, aralin yung maigi yung pag-mark ng mga zones nyo. You see? Nung nabasag tong zones na to, as long as hindi siya binabasag paakyat, no, sell pa rin yung magiging reaction natin sa market. No, pero just in case na umakyat to dito, bumasag to sa taas, retrace, no, magkakaroon na tayo ng bullish momentum diyan. Pero right as of this moment, I cannot tell, no, hindi natin masasabi. So magre-react lang tayo kung ano pinapakita ng market. And kapag nakakita tayo ng trade opportunity, either buy or sell, we take that trade. Okay? So yeah, yun lang naman yung update ko guys kay Euro USD, no. So let's see, maybe next week kung ano pang ipapakita niya. Pero for now, yun nga, ito yung nakikita natin sa kanya, no. Nagkaroon siya ng strong momentum pa ba, creating this structure, no. Nag-create siya ng lower low, lower high, no. So yeah, that's it guys, no. So tingnan natin sa next week. So this is just a quick update kay Euro USD. Okay?